Una sa lahat, Bagyong Marce nagbabadyang lumakas. Posible namang maglandfall sa Northern Luzon na dinaanan ng Bagyong Leon. Sa ngayon, nagpapaulan na ang buntot ng Bagyong Marce sa ilang lugar sa bansa. Ang buong detalye kaugnay ng galaw ng bagyo at ang mga lugar na dapat maghanda, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Number 7 protocol plate na nakakabit sa tumakas na luxury SUV sa EDSA Busway, peke raw ayon sa LTO. Speaker Martin Romualdez pinagtanggol ng House Quadcom laban sa anyay pag-atake ng kadiliman at kasamaan. Sa pool sa video, ang viral na away sa parking sa loob ng sementeryo sa Las Piñas. Sa pool naman sa CCTV, plantitong magnanakaw timbog sa Pasig. Kamala Harris at Donald Trump humahabol pa ng kampanya sa mga tinaguriang swing states. Ang iba pang update sa makasaysayang US elections, abangan live. At sa Showbiz Tonight, Claudine Barreto, full support lamang daw at hindi nakikisaw-saw sa pinagdaraanan ni Rita Daniela. Peke raw ang plakang 7 na ginamit ng luxury SUV na tumakas sa EDSA Busway ayon po sa LTO. Muntik pa makasagasa ang driver habang nag-dirty finger naman ang kanyang sakay. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo eh. Hinarang ng babaeng traffic enforcer ang isang puting Cadillac Escalade na dumaan sa EDSA Busway sa northbound lane ng Guadalupe Station kagabi. Ang plaka ng mamahaling sasakyan, number 7. Isa itong protocol plate na ibinibigay lang sa mga senador. Muntik pang masagasaan ng driver ng luxury SUV ang nanitang enforcer. Pakiatras po, pakiatras. Sir, pakiatras po. Habang pinapaatras, hinihingi ng enforcer ang lisensya ng driver. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir! Sir, license po, license. Hindi na nakita sa video, pero ayon sa mga enforcer, nag-dirty finger pa ang isang pasahero nito. Bahagya pang nahagip sa video ang mukha ng dalawang sakay ng luxury vehicle. Matapos ito, tuluyan ng umatras ang sasakyan palabas ng busway. Bukod sa city buses, tanging mga emergency vehicle lang gaya ng mga ambulansya at bumbero ang pwedeng dumaan sa EDSA Busway. Pinapayagan din ng convoy ng Pangulo ng Pilipinas, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ayon sa Special Action on Intelligence Committee on Transportation o SAIC, nakipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para matukoy ang pasaway na motorista. Aminado naman si Senate President Chis Escudero na may nilabag na batas ang driver ng luxury vehicle. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong kotseng ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y isod sa isang miyembro ng Senado. Ayon pa kay Escudero, kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na peke ang plakang 7 na ginamit ng luxury vehicle. Wala raw inisyong ganyang plaka ang LTO sa isang puting Cadillac Escalade. Ayon naman kay Senador Raffy Tulfo, kinumpirma rin sa kanya ng LTO na 24 lang ang may ganitong sasakyan sa Pilipinas. Kaya mabilis matunton ang may-ari nito. Tumutulong na rin ang PNP Highway Patrol Group para mahuli ang naturang motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update naman tayo. Nagbabadyang lumakas at tumakyat sa typhoon category ang Bagyong Marce. Hulitong namataan 740 km silangan ng Birac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, bahagya pang nagpapaulan ng buntot ng bagyo sa Cagayan Valley, Isabela, Bicol Region at sa Eastern Visayas. Kumikilos ang Bagyong Marce pahilagang kanluran papuntang extreme Northern Luzon. Sa Huwebes o Biyernes ito makikitang maglalandfall sa Babuyan Islands o sa Northern Cagayan. Maghanda rin po sa malakas na bugso ng hangin sa Batanes, Ilocos Region, Bicol Region, Aurora at Quezon. Ayon naman sa Metro Weather, posibleng matulak ng isang high pressure area o tuyong hangin mula sa Hilaga ang Bagyong Marce. Ang epekto po niyan, posibleng bumaba ng bahagya ang direksyon ng bagyo.
kaya hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na mag-landfall ito sa Isabela. Dagsa pa rin ang mga bumabiyahe pabalik ng Manila matapos ang Undas Long Weekend. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Bok, lumuluwag na sa PTEX habang lumalalim ang gabi. Nakadepende ang bugso ng mga pasahero, yung influx nila, sa pagdating ng mga bus mula sa iba't ibang lugar. Kanina, mas marami tayong nakitang pasahero, lalo tapos na ang Undas Long Weekend. Mabilis na bumaba ng bus ang mga pasaherong ito mula Batangas. Isa sa kanila, si Jamela na nag-undas sa bayan ng Rosario. Sakto sa kanyang day off ang uwi niya ngayong araw. Mas light ngayon, hindi kagaya kahapon. Super traffic, lalo na doon sa lugar din namin, sa Lipa, sa Rosario. Pero kung maginhawa ang biyahe ni Jamela, naipit naman sa traffic sa Cavite si Jesseline. Tiyempo rin sa rush hour ang kanyang pag-uwi. Sa Nobeleta, palabas na Nobeleta, parang nasa 1 kalahating oras. Ganyan din ang iniinda ng bus driver na si Mang Asis. Ay, okay naman. Matraffic lang dito sa parting Cavite, sa may Dasma. Kung may mga nagbalik Maynila, meron pa ring mga pauwing probinsya. Ayon sa pamunuan ng PTEX, nasa 130,000 ang bumabiyahe rito kada araw. Pero kaninang alas 7 ng gabi, lumampas daw ito sa 150,000. At kahit tapos na ang Undas break, nagbabantay pa rin ang mga pulis at tauhan ng Coast Guard para matiyak na ligtas sa loob at sa paligid ng terminal. Mabusisi rin ang security personnel sa pag-inspect sa mga gamit ng mga pumapasok dito. Mula kahapon, mayroon ng 83 confiscated items. Karamihan sa mga ito, mga lighter. Balik sa iyo. Maraming salamat, Brian Basa. Abiso naman po sa mga motorista, may taas presyo bukas sa diesel habang may rollback naman sa gasolina. 75 centavos ang idadagdag sa kada litro ng diesel. 10 sentimo naman ang matatapya sa kada litro ng gasolina. May taas presyo rin sa 50 sentimo sa kerosene. Unang sinabi ng DOE na nakaapekto sa presyo ang pagbaba ng supply ng langis sa world market at nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Dikit ang laban ni Kamala Harris at Donald Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Ano naman kaya ang posibleng maging epekto na makasaysayang US election sa ating bansa? Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Ilang oras bago ang presidential election sa Amerika, todo kayod pa rin sa pangangampanya ang pambato ng Democrats na si Kamala Harris at ang manok ng Republicans na si Donald Trump. Nagtungo sila sa mga tinaguriang swing states o yung mga lugar na dikitang laban. Si Trump bumalik sa swing state ng Georgia. Kilala namang balwarte ng Republicans ng Iowa pero nanganganib doon si Trump dahil lumabas sa huling survey na lamang naroon si Kamala. Sa battleground state ng Michigan naman, nagtungo si Kamala. Niligawan niya ang libu-libong Arab Americans na tutol sa giyera ng Israel sa Gaza at Lebanon. Sa isang panayam sa programang StoryCon ng One News, sinabi ng geopolitical analyst na si Richard Heydarian na kung hindi man manalo si Trump, posibleng maulit lang ang nangyari nung nakaraang eleksyon. It's going to be more like Philippines, whereby walang matatalo, lahat manalo. Or it will not be accepted by Trump forever, essentially. Because Trump keeps to win. He could face criminal cases. That guy, that's win. Pero kung si Trump man daw ang manalo, mas mapapalakas pa ang bilateral ties ng Pilipinas sa Amerika sa gitna ng tensyon natin sa China. A lot of Trump guys are saying, forget about Ukraine, let's do something about the Middle East, but the key focus should be Asia and China, and key countries like the Philippines should get all the help they need.
Pero kayang-kaya rin naman daw maging Pangulo ni Kamala. Kung sakali, si Kamala ang magiging unang babaeng presidente sa kasaysayan ng Amerika. So I think Kamala will also be a very competent person should she come in terms of handling bilateral relations. So I honestly don't understand the Filipinos who so hate Kamala as if like, I mean, she's going to be continuity of Biden, but I think it's going to be a much more humane, compassionate version of Biden on some issues like Gaza, for instance. I think she is going to have the more personal touch, and she's younger. She's more dynamic. Hindi gaya sa Pilipinas na paramihan ng boto. Ang labanan para manalo sa Amerika, paramihan ng electoral votes mula sa bawat state. Suma total, mahigit 500 ang electoral votes mula sa 50 states. Sa bilang na yan, 270 ang magic number na kailangang makuha para manalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. At kaugnay pa rin ng makasaysayang presidential election sa Amerika, humingi po tayo ng live update sa Washington, D.C. mula po kay Joby Francisco. Magandang umaga dyan, Joby. Good morning, Ed. Bok, such a critical election that starts November 5, basically the day after sa atin. Ano ang mood dyan ngayon ng mga Amerikano? Sila ba'y nangangamba? Sila ba'y tensyonado? What's it like? Parang nung nakalipas sa mga araw, ang nakukuha kong impression sa kanila ay yung excitement nila for for election day, which is tomorrow dito sa Amerika. Pero sa ngayon ay dahil nga doon sa sunod-sunod na mga balita about yung race being razor thin, lalo at yung naglabasan ng mga huling mga survey ang mga ng mga grupo ay parang ang gusto nila pwede bang i-forward na natin ang malaman na kung sino talaga ang makakuha ng enough electoral votes at magiging susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Alam mo kung tutusin, Ed, noong weekend ay nagkaroon na ng closing speeches sa kanilang mga kampanya ang dalawang kandidato, at yun ay well covered ng media dito sa Amerika. Pero magugulat ka na ngayon, they added more pagpupunta sa mga lugar tulad ng kanilang, pareho sila, babalik sila ng Pennsylvania today, the last day of ng campaign before yung election tomorrow. So punta sila ng Pennsylvania because Pennsylvania holds around 19 electoral votes sa napaka-importante nun na makuha ng kahit sino sa kanila para makausad doon sa 270 million electoral votes na kanilang hinahangad. So isipin mo na parang pwedeng natapos na over the weekend yung talagang parang kampanya nila, pero hindi na sila nagsasaya ng oras at ngayon ay pumunta pa rin sila. In fact, si former President Trump ng Amerika ay hindi lang Pennsylvania pupuntahan, pati North Carolina at Michigan, kasama sa mga swing states na tinatawag yan. For 2 days, kumbaga talagang hahapitin, Ed, ni Trump yung tatlong yon. Mukhang posible naman dahil they have all the means. Pero puntahan natin si Vice President Kamala Harris. She will stay in just two places today, Pennsylvania and Philadelphia, at maging star-studded yung kanilang parang ending ng kanilang kampanya with Oprah Winfrey, Lady Gaga, Katy Perry, and Ricky Martin. So yan ang kanilang schedule for today. Pareho sila nakaboto. Yung isa ay napadala na by mail. Bok, now, before we go to the Filipino angle, let me ask you this, kasi there are so many questions, actually so many concerns about whether or not the candidates, specifically one candidate in particular, will accept whatever decision is made by the American electorate. In other words, anong chances na tatanggapin ng natalo ang kanyang pagkatalo considering what happened nung January 6 dyan sa US Capitol? May ganun bang concern dyan? May ganun bang pangamba dyan? Yes, Ed, meron. Kasi noong una, iisipin mo, natural lang na gano'n yung mga maging pahayag ng kampo ni former President Trump sa kanyang mga rallies or campaign sorties. Pero para makakita ka rito when you're watching television or monitoring the news sa gadgets mo, magpa-pop up yung ganyang scenario bilang mga campaign ads. Alam mo na parang may mind conditioning na lumalabas. Pero it's allowed, nagagawa or pinapayagan na gano'n. So it's up to the opponent to make statements para ma-neutralize yung ganong mga paghahanda
sinasabi ng mga ilang eksperto kung sakaling may matalo nga sa kanila. Bok, yung PhilAm vote, yung tinatawag na PhilAm vote, is there such a thing as a PhilAm vote? And mukhang saan ba ito pumapalo o pumapanig? Kung may ganun klaro, if there is any clarity as to whether or not Phil-Americans are either pro-Trump or pro-Harris. What do you see there? What do you hear there? Okay, dumaan tayo sa Los Angeles or sa California before we went here sa Washington, D.C. at kumausap tayo lang ng ilang mga grupo ng mga Pilipino or PhilAm doon at masasabi natin na, well, third largest ng among the Asian Americans na tinatawag, third largest group or cluster ang Filipino Americans dito sa Amerika, no? So 20 million plus itong or 7% ng US population yung Asian American vote na tinatawag. Pero hindi mo masasabi na kasama na doon yung Filipino vote na meron silang parang leaning towards parang block ang kanilang pagboto dahil alam mo na mga registered bilang Democrat or registered sila bilang Republican. So iba-iba yung choice nila. Pero yung mga usap-usapan dyan sa Manila about maraming makatrap, pero marami rin tayong napansin, especially mga kababaihan at saka mga kabataan na mga new voters na mga Filipino-Americans na ating nakausap na sila ay leaning towards the Democrats naman. Okay, last question, Bok. It's actually a practical question because we're looking at different time zones here. In fact, sa US, hindi lang isang time zone. May East Coast time zone, may West Coast time zone. So for all practical purposes, by when kaya natin malalaman dito sa Pilipinas kung anong resulta dyan sa US elections? Una-una, ibang petsa. so ibang petsa dito. Pangalawa, iba sistema. Pangatlo, ibang bilis o bagal ng bilangan. By when do we know? Okay, yung bilis or bagal, parang dapat nga maging mabilis dahil 75 million na yung bumoto by mail kasama ang maraming mga Filipino-Americans. So nakasabit na yung boto nila even before pa magsimula yung botohan tomorrow. Pwede maging mabilis, pero ang sinasabi ng mga eksperto na nai-interview sa mga programa dito ay wag naman sanang umabot ng weekend. Pero hindi sila naniniwala na posible na night of election malaman. Pero may trend na raw in a way sa mga late hours doon. Pero sana daw ay hindi umabot ng weekend. Pero aabot lang naman doon pag meron ngang nagreklamo at mag-question sa bawat bot. Na malaking chance. Okay. Malaking chance. Okay, maraming salamat. Balitaan kami. Jovenel Francisco reporting live from, I think, Washington, D.C. No? Okay. Thank you, Joby. Showbiz Tonight na tayo. Binatikos ng netizens ang Halloween costume ng aktresa si Bea Alonzo. Sa kanyang deleted IG post, nagbihis si Bea bilang si Lyle Menendez. Na-convict si Lyle at ang kapatid niyang si Eric noong 1989 matapos nilang patayin ang kanilang mga magulang sa Amerika. Comment ng ilang netizens, kahit fan daw sila ni Bea, hindi raw maganda na gayahin ng aktres ang convicted na si Lyle. Out of touch din daw ito ayon pa sa isang netizen. Wala pa namang say si Bea matapos niya itong burahin. Marami pa akong may na chika tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, babaeng tumayo para mag-reserve ng parking slot sa sementero pero sanang tinulak para umalis. Speaker Martin Romualdez, binanatan ang mga umatake sa kamarada sa pag-iimbestiga sa drug war. At John Estrada, may sagot sa mga nangiintriga sa viral video niyang kakbay ang isang babae. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkakomosyon sa isang sementeryo sa Las Piñas nang harangan ng isang babae ang isang bakanteng parking slot. Bagamat walang batas na nagbabawal sa pagre-reserve ng mga parking slots, pwede pa rin daw idemanda ang naturang babae. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Kailangan namin
Sa viral video na ito sa social media, makikita ang babaeng nakapink na nakatayo sa bakanting parking space sa isang sementeryo sa Las Piñas City nitong Undas. Sinisigawan siya ng isang babaeng paparada sana. Pero kahit anong paninigaw sa kanya, hindi nagpatinag ang babaeng nakatayo sa parking habang may kausap sa cellphone. Maya-maya dumating na ang mga parking attendant. Kinausap nila ang babaeng nakapink. Pero depensa niya, ang iba namang nanonood sa komosyon, nakisigaw rin para paalisin ng babae. Sinimulan na rin siyang videohan ng nanggagalaiting babae habang paunti-unting umaabante ang SUV. Dito na pumasok ang isa pang babaeng pinagtutulak ang nakatayo sa parking. Muntik pang matumba ang babaeng nakaping sa kakatulak sa kanya. Nang makapag-park ng SUV, natuwa ang mga taong nasa sementeryo. Ayon sa Las Piñas Police, hindi raw dapat hinarangan ng babaeng nakapink ang bakanting slot sa parking. Parking space po yan para po sa mga sasakyan yan. Hindi po lalagyan po natin ng tao para po tayo tumayo doon at magbigay po ng kwan na sabihin, ikaw ang nauna dyan. Sabi naman ng isang abogado, wala namang batas na nagbabawas sa pagrereserba ng parking. Pero mas mainam daw sundin ang parking etiquette. Tumanggi namang maglabas ng pahayag ang pamunuan ng sementeryo. Pero iniimbestigahan na rin nila ang insidente. Malinaw din daw ang patakaran nila sa parking na first come, first served. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binanata ni Speaker Martin Romualdez sa mga umaatake sa Kamara dahil sa ginagawa nilang investigasyon sa drug war at sa confidential funds. Hindi raw magtatagumpay ang puwersa ng kadiliman at ng kasamaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marin Enriquez. Sa muling pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw, binira ni House Speaker Martin Romualdez ang mga umaatake raw sa investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings noong drug war at paggasta ng confidential funds. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Walang direktang pinangalanan si Romualdez, pero bago pa nag-break ang sesyon, abala ng mga komite ng Kamara sa pag-iimbestiga sa issue ng confidential funds ni VP Sara Duterte at drug war ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Romualdez, may mga tao raw na gustong tumarget sa Quadcom. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Sa pagbabalik ng sesyon, prioridad ng Kamara ang pagratipika sa 2025 proposed budget na nasa Senado pa ngayon. Target nila itong ipasa bago ang Christmas break sa December 20. Bukod sa budget, may mga bagong panukala rin na isinumite, gaya ng panukalang batas na Anti-Extrajudicial Killing Act at Anti-Offshore Gaming Operations Act na pangontra naman sa POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Handang ibigay ng Senado sa International Criminal Court ang transcript ng Senate hearing sa War on Drugs. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi sila magdadalawang isip na i-certify kung hihingi ng kopya ang ICC ng transcript. Kamakailan lamang nang dumalo sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito niya inako ang responsibilidad sa drug war. Kung may mag-request na valid ang rason para i-request, hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript ng hearing na isinagawa kaugnay sa EJ case. Pero siyempre, hindi naman pwedeng kung sino-sino lang basta-basta nang walang dahilan at rason. Palpak, ganyan po tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang POGO raid ng PNP sa isang kumpanya sa Malate, Manila. Ang depensa naman ng PNP, lehitimo raw ang kanilang operasyon. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. October 29 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kumpanyang Quantum Innovative sa Malate, Maynila na pugad umano ng online at investment scam. Nahuli ang 69 na mga dayuhang empleyado ng kumpanya. Pero pinakawalan din sila nitong November 1 dahil wala pa raw maisampang kaso. Dahil dyan, tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na flawed o palpak ang operasyon. Iginiit din ng PAOK na wala silang kinalaman sa operasyon at hindi sila nakonsulta tungkol dito. Hindi raw nila pinakakawalan ang sinumang dayuhang nahuhuli sa POGO. Hindi rin daw nila kailanman sinabi na ang ni-raid na POGO ang
ang mother of all pogos. Umaalma naman ang property management ng sinalakay na gusali. Vertex Technology Corporation daw ang kumpanyang nasa search warrant na ipinakita ng mga pulis at hindi Quantum Innovative. Noong 2023 pa raw umalis sa gusali ang Vertex. Reklamo pa ng pamunuan ng building, pinasok din ng mga pulis ang isa pang palapag na hindi naman sakop ng search warrant. Ginalaw rin daw ang anggulo ng ilang CCTV camera. Makikita rin ang date stamp na October 30, 31 at November 1 sa mga CCTV footage kahit isinagawa ang raid noong October 29. The fear is what if they can do this, arrest people and in this building and detain them for over 48 hours only to release them, then parang medyo shaky kung ano yung magiging ground nila for arresting other people. Depensa naman ng PNP, lehitimo ang kanilang operasyon. They could always make their claims po. Kakapatan po nila yan if they would like to question po the validity and basis po ng police operation po. They are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, they are standing by their police operation. May mga dokumento raw silang magpapatunay na ang Quantum Innovative pa rin ang umuupa sa sinalakay na opisina. Lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code. Sa ulat naman ng PhilStar na nawagan si PAOK spokesperson Winston Casio kay NCRPO Director Major General Sidney Hernia na wag nang idawit ang PAOK sa naturang raid. Giit naman ni Hernia ang PNP Anti-Cybercrime Group lang naman talaga ang kasama sa operasyon at hindi ang PAOK. Nakatuon daw ang raid sa cyber warrant para labanan ang cybercriminal activities at hindi sa human trafficking. Sa ngayon, inihahanda na ng PNP ang mga isasampang kaso laban sa mga empleyado ng Quantum Innovative. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi nakikisawsaw, kundi nakikisimpatya. Yan ang say ni Claudine Barreto sa kinasasangkotang issue ng co-actress niyang si Rita Daniela. Sumagot naman si John Estrada sa nag-viral niyang video na may kaakbay siyang babae sa Thailand. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Spotted ang aktor na si John Estrada na nakaakbay sa isang babae sa isang club sa Thailand. Nakunan din silang magkatabi sa isang table. Agad pinagpiestahan ng mga marites ang viral video na yan. Pero ang say lang dyan ng aktor, karapatan niyang kaibiganin ng kahit sinong gusto niya. Sagot niya yan sa tanong sa kanya ng pep.ph kaugnay ng nag-viral na video. Sabi pa ni John, hindi niya kailangang magpaliwanag. At gaya ng kahit sinong normal na tao, may karapatan siyang makipagkaibigan sa mga taong gusto niya, lalaki man o babae. Kasunod ng viral video, napansin din ng netizens ang nakakaintrigang quote sa Instagram story ng misis ni John na si Priscilla May Reyes. Say ni Priscilla, when someone makes you an option, make them a memory. Quote-unquote. Ilang buwan nang iniintriga si John dahil sa umunoy hiwalayan nila ng misis na si Priscilla May Reyes. Nakisimpatya naman si Claudine Barreto sa co-actress niyang si Rita Daniela. Sa kanyang recent IG post, ipinakita niya ang pag-uusap nila ni Rita via video call. Depensa ni Claudine, hindi siya nakikisawsaw at noon pa man ay fan na niya si Rita. Kaya suportado niya rin ngayon ng singer-actress. Sabi pa ni Claudine, lagi niyang poprotektahan ang mga gaya ni Rita dahil maging siya raw, naging biktima rin noon. Last week lang na magsampa ng reklamo si Rita laban sa aktor na si Archie Alemania dahil sa umunoy pambabastos nito matapos ang isang party. Wala pang pahayag dyan ang aktor. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga soccer players sa Peru sabay-sabay naniga sa tumumba ng tamaan ng kidlat. Pagnanakaw ng isang certified plantito sa Pasig sa pool sa video. At 90s pop duo na M2M magko-concert na rin sa Cebu at Davao. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestadong plantitong na aktong nagnanakaw ng mamahaling halaman sa isang bahay sa Pasig City. Yan iba pa sa report ni Dave Abuel. Sa pulsakuha ng CCTV ang nakabisikletang lalaking ito na nakasuot ng dilaw na hoodie sa bahagi ng Barangay de la Paz sa Pasig City noong October 31. Maya-maya pa, bigla siyang nag-U-turn at huminto sa harap ng isang bahay. Bumaba siya sa bike, saka dinampot ang dilaw at pulang halaman na tinawag ng poinsettia. Sunod naman niyang kinuha ang isang malaking rubber tree. Lahat yan, inilagay niya sa basket ng kanyang bike. Nang makuha ang mga halaman, saka siya dali-daling umalis. Pero bago pa makalayo ang plantitong kawatan, dumating agad ang mga taga-barangay na nakamonitor pala sa CCTV. Sinubukan siyang pigilan pero hindi huminto ang sospek hanggang sa natumba silang pareho. Pero hindi pa rin nagpahuli ang magnanakaw, saka kumaripas ng takbo. Dito na nakipagpatinterong lalaki sa mga otoridad. Hindi na nahagip sa video pero nadakip din ang sospek. Dinala siya sa barangay bago i-turn over sa Pasig City Police. Kinilalang kawatan na si Christian Eringan, 25 anyos. Balak daw ibenta ng sospek ang mga ninakaw na halaman na patok ngayong magpapasko. Parang base sa kanya na siya ay hardinero ba tawag doon o plantito, parang ganoon. Na may alam din siya sa halaman kaya naman alam niya rin kung ano yung kukunin niya na may halaga. Nakakulong na sa Pasig City Jail ang sospek na naharap sa kasong theft. Sa Cebu City naman, sapol din sa CCTV ang panloloob sa isang laundry shop. Makikitang itinulak ng kawatan ng isang plywood na nakaharang sa pader. Dahan-dahan siyang pumasok sa butas. Saka pinatay ang CCTV camera sa sulok. Doon na siya nagsimulang maghalungkat ng kaha. Nang makita ang isa pang CCTV, inilihis niya ito. Ayon sa pulisya, nasa 1,000 piso ang natangay ng sospek. Nakilala raw naglalaro ng bilyar sa lugar. Tinutugis na ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay matapos samaan ng kidlat ang isang football player sa Peru. Yan iba pa sa Frontline News Abroad. Maliwalas pang panahon sa gitna ng isang football match na ito sa Peru. Pero maya-maya, maririnig ang sunod-sunod na pagkulog. Itinigil ang laro dahil sa thunderstorm habang paalis sa mga player. Bigla namang kumidlat. Tinamaan ng isang player at goalkeeper. Nagtumbahan din ang iba pang manlalaro. Isang nasawi sa pagtama ng kidlat habang 5 naman ang sugatan kung saan isa sa kanila ang kritikal. Sa drone footage namang ito sa New Delhi, India, makikita ang pag-agos ng makapal na puting foam sa Yamuna River. Ayon sa mga eksperto, nakalalaso ng foam na yan. Nabuo ito mula sa naghalong tubig mula sa drainage at mga kemikal. Sagrado sa mga tagasunod ng reliyong Hinduism ang naturang ilog. Dito taunang ginaganap ang kanilang pista kung saan libo-libo ang mga naliligo. Sa Spain, bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng malawakang pagbaha. Nagkalat ang mga puno, debris at sasakyang tinangay ng tubig. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations ng mga otoridad. Gaya na lang ng underground parking lot ng mall na ito na lubog pa rin sa baha. Pinasok ito ng mga rescuer para hanapin ang mga nawawala. Binisita ng hari at reyna ng Spain ang mga lugar na sinalanta ng baha. Sinalubong sila ng mga galit na residente. Ang kanilang daing kulang daw ang aksyon ng gobyerno sa kalamidad. Sa pinakahuling tala, umabot na sa higit 200 ang nasawi sa baha sa Spain na itinuturing na pinakamalala sa buong Europa mula 1967. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pumanaw na ang US music icon na si Quincy Jones sa edad na 91. Ang pagpanaw ni Q ay inanunsyo ng kanyang publicist. Hindi naman nabanggit ang dahilan. Higit 6 na dekadang namayagpag sa music at entertainment scene si Q. Meron din siyang 27 Grammy Awards. Isa sa
Siya sa mga nasa likod ng biggest hit song na We Are the World. Pinakatumatak din ang collaboration nila ni Michael Jackson sa hit song na Thriller. Good news naman para sa fans ng M2M. Hindi na lang sa Araneta Coliseum ang kanilang concert dahil meron na rin sa Davao at Cebu. Sa May 3, 2025, gaganapin ang kanilang concert sa SMX Convention Center sa Davao City. Habang sa May 4 naman, ang kanilang next performance sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Bubuksan ang ticket sales sa November 16 ng tanghali. Nakilala ang Norwegian pop duo sa kanilang hit song sa Pretty Boy, Mirror Mirror at The Day You Went Away. Diyan lang kayo mga kapatid, hindi pa tapos ang ating chikahan tonight. Abangan ang mga kwelang entry online tungkol sa naabuso ngayong labubu. O nauuso ngayong labubu, hindi naabuso. Merong lababo at meron ding labada. At Kobe Paras, inamin na ang real score sa kanila ni Kailin Alcantara. Sorry, hindi naabuso nauuso. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. It's confirmed! Inamin na basketball star na si Kobe Paras na mag-on na sila ng aktres na si Kailin Alcantara. Kailin Alcantara, because we are dating. Natanong si Kobe sa isang magazine interview kung sino ang biggest crush niya. Diretsahan niyang sinabing si Kailin dahil nasa dating stage na raw sila ngayon. Sabi pa ni Kobe, earlier this year lang nang magkagusto siya kay Kailin. Una silang naintriga nang mapansin ng netizens ang mga pagkakapareho sa mga pinupuntahan nila sa kanilang IG post. Minsan na rin silang naispatan na magka-holding hands sa Taguig last June. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, parami ng parami ang nahuhumaling sa Labubu Dolls. In lababo o in labubu ang netizens mula sa pangungulekta hanggang sa kalokohan. Ang labubu ginawa na ring pansabit sa mga Christmas tree. Very creative naman ang isang netizen na gumawa ng labubu gamit ang durian. Ang isa naman ang ginawang manika ng netizen at tinawag na inlabungi. Ang mami na ito, ikinumpara ang labubu nila at labada niya. Say naman ng isa pang netizen, labubu raw ng iba versus lababo niya. Pero sa akin pa rin, the best na story yung plantitong nagnakaw ng halaman. Nakita mo yung video? Nakita ko, Bok. Sa akin, ang the best yung sinabi mo kanina. Anong naulit yun? Nauuso, hindi naabuso. Kasi grabe yung ang bilis rumisponde ng barangay nung nagnakaw ng halaman yung plantito thief eh. Parang Mission Impossible yung habulan. Kaya nga, Bok. Alam mo, tingin ko, Bok, nahirapan siya mag-alaga ng halaman. Pero tingin ko, mahirap na kaso yun eh. Bakit po? Hindi niya pwedeng sabihin planted ng evidence eh. Ito na nga tayo. Mga kapatid, 51 days na po at Pasko na. At yan po, 45 minuto pag mas malagang headlines, balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mel Los Baños, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.